Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali ka munang makiupo at damhin ang kwento. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka sa lugar mo rin may isang tahimik na pusong lumalaban gaya ng ating bida. Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay nagsisimula sa tilaok ng manok at amoy ng basang lupa, naninirahan si Lauro Bihasa sa isang lumang kubo na yari sa pinagdikit-dikit na kahoy, yero at alaala. 68 taong gulang na siya, payat, bahagyang kuba at hitik sa guhit ng hirap ang kanyang mukha. Ngulit sa likod ng kanyang kupas na damit at mabagal na hakbang ay may isang pusong matagal nang nasanay sa pagkatalo, ngulit hindi kailanman sumuko. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, bumabangon na si Lauro upang magsaing ng kaunting bigas at mag-init ng tubig para sa kanyang apo na si Hiraya. 12 taong gulang pa lamang si Hiraya, ngulit maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Siya ang anak ng bunsong anak ni Lauro na si Dalmasio, na napilitang mangamuhan sa malayong bayan matapos mabaon sa utang ang pamilya. "Lolo, ako na po ang magwawaalis sa bakuran," sabi ni Hiraya isang umaga habang tinitingnan ng bahagyang usok mula sa kanilang lutuan. "Nako, maaga ka na namang gumising," sagot ni Lauro habang maingat na hinahalo ang lugaw sa lumang kaserola. "Maghanda ka na lang sa eskwela, huwag mong isipin ang gawaing bahay, baka mahuli ka." Napangiti si Hiraya, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. "Lolo, may baon po ba ako mamaya?" Sandaling natiginan si Lauro. Iyon ang tanong na pinakamasakit sa kanya sa bawat araw. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil alam na alam niya. Tumingin siya sa maliit na bayong sa sulok. Isang pirasong kamote na lamang ang laman niyon. "Meron," mahinahong sagot niya. "Paghatian na lang natin itong kamote. Sa tanghali baka mapadaan si Aling Mencha." Hindi na kumibo si Hiraya. Sanay na siya sa mga salitang baka, mamaya at sakali. Sa murang edad, natutuhan niyang ang pag-asa minsan ay hindi kasiguraduhan, kundi ugaling pinipilit mabuhay araw-araw. Noon, hindi ganito ang buhay ni Lauro. May panahon na siya ang isa sa pinakamasipag at pinakaiginagalang na magsasaka sa baryo. Kilala siya noon sa husay sa pag-aararo, pagtitiyaga sa bukid at lalo na sa pag-aalaga ng mga kalabaw. Bata pa lamang siya, tinuruan na siya ng kanyang ama kung paano intindihin ang kilos ng hayop, paano malaman kung may sakit ito sa paraan ng paghinga, at paano ito pakalmahin sa isang haplos at bulong lamang. Ang kalabaw, sabi noon ng ama niyang si Toring, hindi lang hayop, kabiyak yan ng magsasaka. Kung marunong kang makinig, tuturuan ka niyan paano mabuhay. Dinala ni Lauro ang aral na iyon hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya lamang, unti-unting nagbago ang takbo ng panahon. Dumating ang mga malalaking negosyante sa kanilang bayan. Pinalitan ng mga makina ang dating araro. Ang mga may kaya'y bumili ng traktora. At ang mga tulad ni Lauro ay naiwan sa gilid, tila lumang pahina ng kasaysayan na wala nang gustong basahin. Mas lalong gumuho ang kanyang mundo nang nagkasakit ang kanyang asawa na si Isabela. Mabait, matiisin at tahimik si Isabela. Ang babaeng palaging nasa tabi niya sa gitna ng tag-ulan, tag-init at tag-gutom. Ilang taon silang nag-ipon para sa pangarap na mapatapos ang kanilang mga anak, ngunit nang dapuan nito ng malubhang sakit, naubos ang lahat ng naitabi nila. Naipasok sa utang ang lupa, naisangla ang mga gamit, pati ang huli nilang malusog na kalabaw ay naibenta. Hanggang sa isang dapit hapon, iniwan siya ni Isabela. Mula noon, para bang kalahati ng kubo ay namatay kasama niya. Minsang nakaupo si Lauro sa tapat ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang tuyong bahagi ng lupa nilang dating hitik sa tanim. Nalipitan siya ng Aling Mencha, ang kapitbahay nilang kilala sa pagiging madaldal ngulit may butihing puso. "O Lauro," tawag nito habang may dalang maliit na supot, "may natira akong munggo, baka gusto niyo ni Hiraya." Napatingin si Lauro at pilit na ngumiti. "Naku, Mencha, nakakahiya na sa'yo." "Sus,
Ilang beses mo ba akong tinulungan noon ng bahain ng bakuran ko? Huwag ka nang mahiya. Saka mas mabuti nang may laman ng tiyan nyo kaysa masayang lang ito. Lumabas si Hiraya mula sa loob at agad yumuko. Salamat po, Aling Mencha. Mag-aral kang mabuti, hiha, sabi ni Mencha habang hinihimas ang buhok ng bata. Balang araw, ikaw ang mag-aahon sa lolo mo. Pagkaalis ni Aling Mencha, tahimik na tumingin si Lauro sa supot ng munggo. Maliit na bagay sa mata ng iba, ngunit para sa kanya ay isa na namang patunay na hindi pa tuluyang nagsasara ang langit. Ngunit hindi lahat sa baryo ay maaawain. Sa tindahan ni Nemiya sa kanto, madalas siyang nagiging paksa ng usapan. Sayang si Lauro, sabi ni Nemiya isang tanghali habang nagsusukli sa bumibili ng asin. Noon matikas pa yan. Ngayon tignan mo, halos hindi na makapag-ani. Sumingit si Cardo Luntian, dati niyang kaklase na ngayon may maliit na pwesto sa kooperatiba. Kasi naman matigas ang ulo. Ayaw makisabay sa makabagong panahon. Kung noon pa niya ibinenta ang lupa niya kay Ruperto, saan na nakaluwag-luwag na sila. Naroon din si Buknoy Talim, ang kilalang middleman na bumibili ng ani sa mababang halaga at ibinibenta ng doble sa bayan. Napangisi siya. Lupa? Aba, ewan ko lang kung may bibili pa roon. Tuyo na ang kalahati tapos lubog pa sa utang. Baka ang susunod niyang ibenta pati kubo nila. Natahimik ang ilan na nakarinig. Ang iba ay nungumiti lamang. Ang iba namay umiwas ng tingin. Sa baryong mahirap, ang pangungutya sa mas lalong mahirap ay tila naging ibangan na rin ng ilan. Isang hapon habang pauwi si Lauro galing sa kooperatiba kung saan muli siyang nabigong makahiram ng puhunan, nasa lubong niya si Ruperto Valles, ang negosyanteng hayupan na may 3 truck, malawak na bodega at kayabangang kasing laki ng kanyang tiyan. Lauro, malakas nitong tawag. Hanggang ngayon ba pilit ka pa ring lumalaban? Huminto si Lauro at mahinang tumanggo. Hanggat may natitira pa akong lupa, may dahilan pa akong lumaban. Napahalakhak si Ruperto. Anong ilalaban mo? Yung lumang kaalaman mo sa kalabaw? Panahon na ng makina matanda. Dapat tagal ka nang tumigil. Hindi agad sumagot si Lauro. Tinitigan lamang niya ang tuyong putik sa kanyang tsinelas. Pakinggan mo ako, patuloy ni Ruperto. Bilhin ko na ang lupa mo. Mababa man ang halaga, makakaluwag ka kahit paano. Kaysa naman mapunta pa yan sa bangko. Unti-unting nag-angat ng tingin si Lauro. Hindi ko ibibenta. Nawalaan ni si Ruperto. May papakain ka ba sa apo mo gamit ang dangal? Hindi, sagot niya, marahan ngulit matatag. Pero mas mahirap mabuhay nang walang dangal. Iniwan niya si Ruperto na hindi umiimik, ngulit paglikod niya ay lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang kalagayan. Totoo naman ang sinagi ng mayaman sa isang banda. Hindi nakakabusog ang dangal, ngunit yun na lamang ang isa sa mga iilang bagay na hindi pa naaagaw sa kanya. Kinagabihan habang humihirop sila ni Hiraya ng malabnaw na sabaw ng munggo, dumating ang sulat mula sa bangko. Dala iyon ng kabataang karpinterong si Teban na madalas tumutulong sa kanya kapag may kailangang ayusin sa kubo. Lauro, sabi ni Teban, medyo alanganin. Galing daw sa munisipyo, inabot lang sa akin ng kartero. Kinuha yun ni Lauro at dahan-dahang binasa. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang kanyang mukha. Ano po yun, Lolo? Mahinang ngunit takot na tanong ni Hiraya. Hindi agad sumagot si Lauro. Ibinalik niya ang papel sa sobre at inilapag iyon sa mesa. Kung hindi natin mababayaran ang parte ng utang sa loob ng 2 buwan, maaari nang kunin ang lupa. Parang piniga ang dibdib ni Hiraya. Paano tayo, Lolo? Napikipit si Lauro. Sa loob ng mahabang panahon, yun marahil ang pinakakinatakutan niyang sandali. Ang marinig sa boses ng isang bata, ang takot na matagal na niyang itinatago sa sarili. Ngunit gaya ng dake, hindi siya nagpadaig sa harap ng apo. May paraan, sabi niya, kahit hindi pa niya alam kung ano. Hindi tayo agad susuko. Pagkaalis ni Hiraya at Teban papasok ng bahay, nanatili si Lauro sa may pintuan. Nakatanaw siya sa madilim na bakuran, habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang kulubot na balat. Sa di kalayuan, naririnig niya ang maihinang ingay mula sa kalsada, tila mga yapak ng panahong pilit siyang iniiwan. At doon, sa ilalim ng maputlang buwan, may naalala siyang balita mula sa palengke ilang araw na ang nakaraan.
na sa bayan ng Mapulang Tubig may lingguhang bentahan ng mga hayop. Doon raw dinadala ang mga kalabaw na wala nang gustong bumili, mga sugatan, matatanda at itinuturing ng wala ng silbi. Hindi niya alam kung bakit may kung anong kumirot sa dibdib niya nang maalala iyon. Dahan-dahan siyang naupo sa bangkong kawayan at bumulong sa sarili. Minsan, ang bagay na inaakalang wala ng halaga, iyon pa ang may tinatagong silbi. Hindi pa iyon desisyon, hindi pa iyon simula ng himala, ngunit iyon ng unang gabing, matapos ang matagal na panahon, muling nagliwanag ng bahagya ang kanyang mga mata. Sa loob-loob ni Lauro, maaaring pinagkaitan na siya ng panahon ng lakas, ng salapi at ng kasaganaan, ngunit hindi pa rin nito kayang kunin ng kanyang kakayahang umasa. At kung may isa mang bagay na hindi natutuyo kahit ilang bagyo ang dumaan, iyon ay ang pusong marunong maghintay ng tamang sandali. Sa baryong unti-unti siyang kinakalimutan, may tahimik ng kumikilos na tadhana para sa isang matandang lalaki na ayaw pa ring tumiklop. Bago tayo tuluyang dumako sa susunod na yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong muling bumalik sa baryo ng San Isidro. At habang nagpapatuloy tayo, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanunood na yon. Baka sakaling pareho kayo ng pinagdaraanan ng isang taong unti-unti nang sinusubok ng buhay pero hindi pa rin bumibitaw. Kinabukasan matapos ang gabing iyon na halos hindi siya pinatulog ng pag-aalala, maagang nagising si Lauro Bihasa. Hindi pa man sumisilip ang araw sa kabundukan, nakaupo na siya sa may pintuan ng kanilang kubo, tanga ng lumang sombrerong sumilong sa kanya sa napakaraming tag-init at tag-ulan. Katabi niya ang sobre mula sa bangko, waring paalala na kumakain ng katahimikan. Sa loob ng 2 buwan, maaari nang mawala sa kanya ang lupang huling alaala ng kanyang pinaghirapan kasama si Isabela. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likod niya. Lumabas si Hiraya, bitbip ang timba para kumuha sana ng tubig. "Lolo, hindi po ba kayo natulog?" Napalingon si Lauro at pinilit ngumiti. "Nakatulog naman, sandali lang." "Hindi po kayo marunong magsinungaling," sabi ni Hiraya, bagamat may lambing ang tono nito. "Iniisip niyo pa rin po yung sulat, ano?" Hindi agad nakasagot si Lauro. Tinignan niya ang apo, ang bata na maagang natutong magbasa ng lungkot sa mukha ng matatanda. "May pupuntahan ako ngayon sa bayan ng Mapulang Tubig." "Sa palengke po?" "Sa bentahan ng hayop." Napatigil si Hiraya. "Bakit po? Bibili tayo ng hayop?" Tumayo si Lauro at isinukbit ang sombrero sa ulo. "Hindi ko pa alam, pero may tinitibok dito sa isip ko. Minsan anak, kapag wala ka ng ibang daan, kailangan mong pakinggan kahit ang pinakamahinang bulong ng pag-asa." Hindi lubos na naintindihan ni Hiraya ang ibig sabihin noon, ngunit nakita niya sa mga mata ng lolo niya ang kakaibang sigla. Hindi saya, hindi rin kapanakagan, kundi yung uri ng tapang na sumisibol lang sa isang taong ubos na, ngunit pinipili pa ring lumaban. Makalipas ang 1 oras, bitbit ang konting perang itinabi niya mula sa pagbebenta ng ilang lumang gamit at ang barya mula sa ipinahiram ni Aling Mensya. Naglakad si Lauro papunta sa kalsada na dinaanan ng jeep papuntang Mapulang Tubig. Habang nasa biyahe, pinagmasdan niya ang mga palayan, ang mga tuyong kanal at ang mga bukiring dati hitik sa sigla, ngulit ngayoy napapabayaan na. Ang ilan ay nabili na ng malalaking tao, ang ilan na may lilamon ng utang. Ganun na rin halos ang nangyari sa kanya. Sa bentahan ng hayop sa Mapulang Tubig, agad siyang sinalubong ng amoy ng putik, pawis at lumang dayami. Maingay ang paligid. May tawaran, may hiyawan, may pagtatawanan at may tunog ng mga paa ng hayop na pilit gumagalaw sa putikang lupa. Nandoon ang mga magsasakang may pambili pa, ang mga ahenteng tuso ang tingin at ang mga negosyanteng mas talim pa sa kutsilyo ang dila. Pagpasok pa lamang ni Lauro,
may ilang mata nang lumingon sa kanya. Oh, tignan niyo nga. Malakas na sabi ni Boknoy talim na naroon pala at may kausap na 2 kargador. Si Manong Lauro, baka mamimili na rin ng traktora. Nagtawanan ng mga kaharap nito. Hindi pinansin ni Lauro at nagpatuloy sa paglalakad. Bagaman pamilyar sa kanyang hapdi ng ganitong pagtawa, hindi man lantaran, tumatagos pa rin sa laman. Sa isang dulo ng bentahan, naroon si Ruperto Valles, nakapamaywang habang pinagmamasdan ang 2 batang kalabaw na pinagtatawaran ng isang mamimili. Makinis ang kanyang polo, mamahalin ang relo, at ang paraan ng kanyang pagtayo ay parang pag-aari niya ang buong lugar. Nang mapansin si Lauro, agad itong ngumisi. Ano to? Anya, naparito ka para tumingin-tingin o gusto mong maranasan kung paano bumili ng hayop ang may puhunan? Tahimik lamang si Lauro. Hindi siya dumiretso sa mga malalakas at matatabang hayop na pinagkakaguluhan. Sa halip, naglibot siya sa pinakadulong bahagi ng bentahan, iyong seksyon na halos hindi tinitignan ng mga seryosong mamimili. Doon inilalagay ang mga sugatan, may sakit, payat, matanda, at yaong itinuturing ng wala ng silbi. Sa bawat kulungang madadaanan niya, humihinto siya sandali, pinagmamasdan ng mata, hininga, at tindig ng bawat hayop. Ang ilan ay nakabulagta na, ang iba na may tila naghihintay na lang ng katapusan. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang matandang babaeng kalabaw na halos hindi na maitayo ang sarili ng maayos. Kitang-kita ang buto sa ilalim ng balat. May galos sa hita, maputlang sungay, at mabigat ang paghina. Habang ang ibang hayop ay sumisipak o umaatungal, ito na may nakatayo lamang ng tahimik na parabang ubos na sa pakikipag-agawan sa mundo. Huminto si Lauro sa harap nito. May kung anong kumirot sa puso niya. Lumapit ang bantay ng kulungan, isang lalaking may paus na boses na nagpakilalang si Pabling. "Huwag mo nang tignan yan, tay," sabi nito. "Wala nang kukuha dyan. Kung hindi nga lang pinilit ng may-ari na ipasok sa bentahan, baka kinatay na lang yan." Hindi agad sumagot si Lauro. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at tinitigan ng hayop. Napansin niyang bagaman ng hihina, may kakaibang linaw pa rin ang mga mata nito. Hindi iyon basta mata ng hayop na sumusuko na, parang may tahimik na pagtitimpi roon. Doon niya nakita ang marka sa kaliwang hita. Bahagya siyang napakurap. Hindi iyon simpleng peklat. Isa iyong lumang tatak, tila pamilyar, tila ba may inungkat sa kailaliman ng kanyang alaala. Noong kabataan niya, minsang isinali siya ng kanyang ama sa isang pista ng mga magsasaka sa kabilang lalawigan. Doon niya unang nakita ang kakaibang tatak na ginagamit sa isang linya ng katutubong kalabaw na kilala sa tatag, tibay sa mahirap na lupa at pambihirang kakayahang umamoy ng basang ugat ng lupa kahit sa ilalim ng tuyong kapatagan. Hindi iyon himala. Lumang kaalaman iyon ng matatandang mag-aalaga ng kalabaw, kaalamang unti-unting nalimot nang pumasok ang modernong panahon. Yumuko si Lauro at marahang hinaplos ang leeg ng hayop. Bulong niya. "Anong pinagdaanan mo?" Bahagyang gumalaw ang kalabaw. Hindi ito umatras. Hindi rin ito sumipa. Tila ba kinilala nito ang dampi ng isang kamay na hindi nananakit. "Gusto mo ba yan, tay?" sabi ni Pabling na halatang naaaliw. "Mura na lang, halos pamigay na." "Magano?" tanong ni Lauro. Hindi pa man nakakasagot si Pabling ay narinig na ang malakas na boses ni Ruperto mula sa likuran. "Hindi ako makapaniwala," humighik nitong sabi habang papalapit kasama si Boknoy at ang 2 kargador na sina Hesron at Otep. Sumingit si Boknoy. Baka gusto na ni Manong Lauro ng kasama sa huling yugto ng buhay niya. Mas malakas ang tawanan ng mga naroon. May ilang napalingon. May ilang ding palihim na nakikinig, sabik sa panibagong kahihiyan ng matanda. Hindi pa rin sumagot si Lauro. Nakatitig lamang siya sa hayop. "Lauro," sabi ni Ruperto habang tumatayo sa tabi niya, "kung gusto mo ng tulong, bibigyan kita na lang ng pambili ng gamot. Huwag ka nang mag-uwi ng hayop na mamamatay rin sa daan." Tumingin si Lauro kay Ruperto. May mga bagay na hindi nasusukat sa itsura.
Napangisi ang negosyante. At may mga tao naman ayaw tumanggap na talo na sila. Tahimik na humugot ng supot ng pera si Lauro mula sa loob ng damit. Binilang niya ang perang mayroon siya. Hindi kalakihan, sapat lamang para sa isang padalos-dalos na desisyon, yung tipong kapag nagkamali siya, mas lalo silang lulubog ni Hiraya. Lumapit si Pabling at ibinulong ang presyo. Napapikit si Lauro sandali. Sa isip niya, naroon ang sulat ng bangko. Naroon ang tuyong lupa. Naroon ang mga mata ni Hiraya tuwing nagtatanong kung may baon siya sa eskwela. Naroon ang mga araw na naramdaman niyang wala na siyang silbi sa mundong mabilis magtapon ng mga lipas na bagay. At heto sa harap niya ang isang nilalang na tila ganoon din ang tadhana. Pinaglumaan, pinagtawanan, at hinihintay na lamang ang katapusan. Bibiling ko, mahinahon niyang sabi. Parang sumabog ang paligid sa panibagong tawanan. Ano? Sigaw ni Buknoy. Nababaliw ka na nga. Ililibing mo na lang yan sa bakuran niyo, dagdag ni Hesron. Pati si Pabling ay hindi makapaniwala. Sigurado ka ba, tay? Wala nang balikan to. Sigurado ako, sabi ni Lauro. Ihanda mo ang papeles. Habang inaasikaso ang bentahan, patuloy sa pangaasar si Ruperto. Lauro, tandaan mo tong araw na to Ito na marahil ang pinakakahihiyang mong desisyon. Ngunit hindi na siya pinansin ng matanda. Matapos mapirmahan ng mga kailangan, hinawakan ni Lauro ang tali ng kalabaw. Mabigat itong humakbang, nanginginig ang tuhod ngunit sumunod. Dahan-dahan niya itong inilabas sa ulungan habang ang mga tao ay nakatingin na parang may nanunood ng palabas. Sa gilid ng daan, nadatnan niya si Nemya na palakoy na poroon para mamili ng manok. Halos mabitawan nito ang dala nang makita siya. Lauro, ano ba yung inuuwi mo? Bulalas nito. Kalabaw, simpleng sagot niya. Kalabaw, halos mapatawa si Nemya. Aba, ay kitang-kita naman. Ang tanong, bakit yan? Mukhang isang hinga na lang tutumba na. Narinig yun ng ilan at agad na kumalat ang balita kahit hindi pa siya nakakauwi sa baryo. Ang matandang si Lauro raw, na baon na sa utang, bumili pa ng matandang kalabaw na malapit ng mamatay. Mahaba ang nilakad niya pauwi. Sa bawat hakbang ng kalabaw ay tila kasama niyang pasa ng lahat ng pagdududa ng mga taong nakakita. 2 beses itong huminto. 1 beses ay halos lumuhod sa putikan. Ngunit sa bawat sandali, hinahalos ni Lauro ang leeg nito at marahang nagsasalita. Dahan-dahan lang, sabi niya. Hindi kita pagmamadaliin. Pagsapit niya sa San Isidro, saktong hapon na. Sa may bakuran ay naghihintay si Hiraya at kasama nito si Teban na may hawak na pako at martilyo para sana ay ayusin ang bubong. Nang makita ni Hiraya ang kalabaw, napahawak siya sa bibig. Lolo, binili niyo po yan? Oo. Lumapit si Teban at napakamot sa ulo. Manong Lauro, pasensya na po pero sigurado po ba kayo? Hindi. Tapat na sagot ng matanda. Minsan, kailangan mong sumugal sa bagay na hindi nakikita ng iba. Tinignan siya ni Hiraya, saka ang kalabaw. Sa halip na matakot o magreklamo, lumapit siya rito at inabot ang tabo ng tubig. Painumin po natin, mahinang niyang sabi. Doon bahagyang lumambat ang mukha ni Lauro. Oo, painumin natin. Buong maghapon at hanggang sa papalubog na ang araw, nagtulungan silang 3. Nilinis ni Teban ang lumang silungan sa likod ng kubo. Si Hiraya naman ay naghakot ng tuyong damo at nag-init ng tubig na may asin para sa mga sugat nito. Samantalang si Lauro ay maingat na hinugasan ng katawan ng kalabaw, inalis ang nakadikit na putik at dahan-dahang sinuri ang mga sugat sa hita at tagiliran nito. Lolo, tanong ni Hiraya habang pinupunasan ng basang tela ang leeg ng hayop. Ano pong ipapangalan natin sa kanya? Natigilan si Lauro. Tinignan niya ang dapit hapon.
sa manipis na sinag ng araw na tumatama sa likod ng ulap. "Banaag," sagot niya. "Banaag?" ulit ni Hiraya. "Oo, kasi kahit mahina pa ang liwanag, liwanag pa rin iyon." Nang gabing iyon matapos kumain ng kaunting lugaw, muling lumabas si Lauro para tingnan ng bagong alaga. Tahimik ang paligid, naririnig lamang ang huni ng kuliglig at ang mahinang hinga ng kalabaw sa silungan. Lumapit siya at muling tinignan ng marka sa kaliwang ita nito. Tama siya. Hindi siya sigurado sa lahat, pero may isang bagay siyang nararamdaman, na hindi ito ordinaryong kalabaw na basta lamang itinapon ng kapalaran. Hinalos niya ang leeg nito. "Pinagtawanan tayo pareho," bulong niya. "Tingnan natin kung pareho rin tayong babangon." Bahagyang gumalaw si Banaag at mas tumatag ang tindig kaysa kanina. Hindi pa ito himala, hindi pa ito biyaya. Wala pang pagbabagong nakikita sa kanilang kubo, sa utang o sa tuyong lupa. Ngumit sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming araw ng pagkadurog, may bagong presensyang huminga sa bakuran ni Lauro. Isang nilalang na minamaliit ng lahat, ngunit sa paraang hindi niya maipaliwanag, tila may tinatagong saysay. At habang nakatingin siya kay Banaag sa ilalim ng mapusyaw na buwan, may unti-unting tumitibay sa kalooban niya. Maaaring mali ang tingin ng mundo sa mga bagay na luma, sugatan, at halos wala ng lakas. Sapagkat kung minsan, ang pinakatinatawanan ng lahat, ang siya palang unang hakbang sa isang buhay na muling bubuhayin. Bago tayo tumuloy sa mas lalim ng ating istorya, samahan mo muna akong muling sumilip sa buhay ni Lauro Bihasa. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka sa simpleng lugar mo rin, may isang himalang tahimik na umuusbong na hindi agad napapansin ng marami. Ilang linggo ang lumipas matapos maiuwi ni Lauro ang matandang kalabaw na pinangalanan niyang Banaag. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring nagbabago ang ritmo ng kanilang munting bakuran. Hindi pa rin marangya ang buhay ni Lauro at Hiraya. Hindi pa rin nawawala ang pangamba sa utang, ni hindi pa rin bumabalik ang dating sigla ng lupa nilang matagal nang natuyuan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na dahan-dahang bumabangon. Si Banaag. Hindi naging mabilis ang paggaling ng kalabaw. Sa katunayan, may mga umaga na akala ni Lauro ay hindi na namin ito tatayo. May mga gabing naririnig niya ang mabigat nitong paghinga mula sa silungan at napapabalikwas siya upang silipin kung buhay pa ito. Ngulit sa bawat araw na inaalagaan niya ito, nililinis ang sugat, pinapainom ng halamang gamot na itinuro ni Aling Mensya at pinapakain ng pinaamahusay na damong kayang ipunin ni Hiraya, unti-unti niyang nakikita ang pagbabago. "Lolo," sabi ni Hiraya isang umaga habang hawak ang tabong may tubig, "mas makintab na po ang balat ni Banaag." Napangiti si Lauro habang pinagmamasdan ng kalabaw na ngayon ay mas matatag nang nakatayo sa silungan. Oo, at mas buo na ang tindig niya. Lumapit si Hiraya at marahang hinaplos ang leeg ng hayop. "Parang naiintindihan niya po kayo." "Hindi lang ako. Nararamdaman niya siguro na hindi natin siyang tinitingnan bilang pabigat." Habang tumatagal, napapansin ni Lauro na may ilang kakaibang ugali si Banaag. Hindi ito mahilig gumala sa bakuran gaya ng inaasahan niya. Sa halip, tuwing madaling araw, kapag inilalabas niya ito upang makalanghap ng sariwang hangin, may isang direksyong paulit-ulit nitong gustong puntahan. Ang tuyot na bahagi ng kanilang lupa sa pinakadulong gilid, kung saan matagal nang walang tumutubong maayos na halaman. Noon ay palayan ang bahaging iyon. Ngulit nang magkakasunod ang mga tag-init at pumalya ang patubig, unti-unti iyong naging tigang at pinabayaan na lamang. Maraming beses na rin iyong sinubukan ni Lauro bungkalin noon, ngunit wala talagang magandang nangyari. Kaya sa paglipas ng panahon, tuluyan na niya iyong pinabayaan. Ngulit si Banaag, sa tuwing pakakalawasan ng bahagya, ay patungo roon. Noong una, hindi ito pinansin ni Lauro. Inisip niyang nagkataon lang. Mulit nang magpatuloy iyon sa loob ng halos isang linggo, nagsimula na siyang magtaka. "Lolo," sabi ni Hiraya isang madaling araw habang nakasunod sila sa kalabaw, "bakit lagi siyang dit pumupunta?" Nakatitig si Lauro sa lupa. "Hindi ko pa alam." Huminto si Banaag sa iisang lugar. Yumuko ito at sinimulang simutin ang tuyong damo sa gilid
Saka marahang kumaskas ang paa sa lupa na parang may hinahanap. Napalunok si Lauro. Parang may hinahatak na alaala mula sa isip niya. Naalala niya ang ama niyang si Toring. Noon kapag may nawawalang tubig sa bukid, hindi ito agad sumusuko. Pinakakalawas nito ang isa sa mga pinakamatatalinong kalabaw nila at pinagmamasdan kung saan ito paulit-ulit napupunta o titigil. Hindi iyon mahiwaga. Ayon sa mga matatanda, may mga hayop na sanay kumilatis ng halumhimig sa hangin at lupa. Hindi iyon perpekto, ngunit madalas ay may basihan. Hiraya, Sabi ni Lauro, hindi inaalis ang tingin sa lugar. Kunin mo nga ang asarol sa likod. Maguhukay po tayo. Subukan lang natin. Makalipas ang ilang minuto, naroon na sila sa ilalim ng unti-unting sumisilip na araw. Maingat na binungkal ni Lauro ang lupa sa mismong tinayuan ni Banaag. Sa unay, puro tuyong lupa lamang ang sumalubong sa kanya. Nagsimulang sumakit ang likod niya, ngulit hindi siya tumigil. Si Hiraya na nga'y tahimik na pinagmamasdan siya, hawak ang tabo at puno ng pag-asa ang mga mata. Maya-maya, narinig nila ang papalapit na boses ni Teban. Manong Lauro, maaga yata kayong... Naputo lang sasabihin nito nang makita silang naghuhukay sa tuyot na bahagi ng lupa. Ano pong ginagawa ninyo? Lumapit si Lauro at nagpahid ng pawis. May kutob ako. Baka gusto mo akong tulungan. Hindi na nagtanong si Teban. Kinuha niya ang isa pang pala at nagsimulang maghukay sa kabilang gilid. Ilang ulit pa ang lumipas at unti-unting nag-iba ang kulay ng lupa. Mula sa maputlang kayumanggi, naging mas maitim ito. Mas mabigat, mas malamig sa kamay. Manong, mahina ngunit nagulat masabi ni Teban. Parang basa po. Napatigil si Hiraya. Talaga? Lumuhod si Lauro at hinawakan ng lupa. Basa nga. Mabilis ang tibok ng dibdib niya. Muli silang naghukay. Mas malalim, mas mabilis. Maya-maya, may manipis na lagaslas silang narinig. Pag-angat ni Teban ng isang tipak ng lupa, sumingaw mula sa ilalim ang malinis at malamig na tubig. Napaatras si Hiraya. Lolo! Hindi agad nakapagsalita si Lauro. Matagal niyang tinitigan ng tubig na unti-unting pumupuno sa maliit nilang hukay. Hindi iyon malakas na bukal na kagaya ng sa bundok, ngunit sapat upang maunawaan niyang may natatagong daluyan sa ilalim ng tuyot na lupa. Napaupo siya sa lupa. Sa tagal ng panahong pinasa niya ang kabiguan, para bang hindi agad matanggap ng dibdib niya ang isang maliit na magandang balita. Lolo, nanginginig ang tinig ni Hiraya. May tubig po tayo? Napangiti si Lauro. Mahina sa una, saka lumalim. May tubig tayo. Hindi napigilan ni Hiraya ang mapaiyak at napayakap ito sa kanya. Si Teban na may napakamot sa ulo at napatawa na lang sa gulat. Hindi ako makapaniwala. Yung lugar pa talagang akala ng lahat wala ng pakinabang. Napalingon si Lauro kay Banaag. Tahimik lamang ang kalabaw sa di kalayuan, bahagyang umiiling habang numunguya ng damo. Sa mga sumunod na araw, hindi muna nila ipinaalam agad sa buong baryo ang tungkol sa natuklasan nila. Unay, sinubukan muna ni Lauro na tiyaking totoo nga ang kutob niya. Sa tulong ni Teban at ni Uldarico, isang tahimik na binatang magsasaka na may maliit ding lupang halos patay na, gumawa sila ng mas maayos na hukay at simpleng daanan ng tubig. Makalipas ang 2 araw, natiyak nilang hindi iyon basta tubig ulan lamang. May maliit ngulit tuloy-tuloy na daloy mula sa ilalim. Ibig sabihin, pwede pa tayong magtanim tayo? Tanong ni Hiraya habang pinagmamasdan ang bagong hinuhukay na kanal. Hindi agad malaki, sabi ni Lauro. Pero oo, pwede tayong magsimulang muli. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi iyon madali, hindi rin bigla ang pagyaman. Sa katunayan, mas lalong dumami ang trabaho. Gumitising sila ng mas maaga upang asikasuhin ang daluyan ng tubig. Tinuturungan ni Lauro si Hiraya kung paano magtanim ng pechay, sitaw at talbos sa maliliit na hanay. Si Teban namay tumulong gumawa ng simpleng imbakan ng tubig mula sa lumang drum, samantalang si Uldarico, na matagal nang nawawalan ng pag-asa sa sariling lupa, ay nagsimulang makiambag ng binhi kapalit ng kaunting bahagi ng ani sa hinaharap.
Hindi nagtagal, napansin ni Aling Mencha ang pagbabago. Aba, Lauro! Bulalas siya isang umaga nang makita ang bahaging iyon ng lupa. Buhay na ulit ang dating tigang mong bahagi. Ngumiti si Lauro. Maliit pa lang to. Maliit man, buhay naman. Iba rin talaga kapag hindi agad sumusuko. Ngunit sa baryong iyon, hindi pwedeng may mabuting mangyari nang walang kasunod na inggit. Nakarating sa balita kay Cardo Luntian at agad itong ipinakalat sa kooperatiba na baka raw may lihim na pondo si Lauro. Narinig din iyon ni Buknoy Talim na minsang napadaan at nakita si Banaag na mas maayos na ang tindig. Sabi nito sa tindahan ni Nemya. Hindi naman siguro dahil sa kalabaw na yan kaya nabuhay ang lupa niya. Pero iyon daw ang laging nagtuturo ng lugar kung saan sila naghuhukay, sabi ni Nemya. Sabik na naman sa chismis. Napahalakhak si Buknoy. Ano yun? Himalang kalabaw. Naroon si Cardo at sumimangot. Malamang may tinatago lang yang matandang yan. Sa kabilang banda, hindi pa man lubos na nauunawaan ni Lauro ang lahat, may isa pa siyang gustong patunayan. Ang tungkol sa marka sa hita ni Banaag. Dahil doon, minabuti niyang ipatingin ang kalabaw kay Doc Salveo Miran, ang veterinaryong naka-assign minsan sa kanilang munisipyo. Hindi mayabang si Doc Salveo, ngulit mapanuri at maingat magsalita. Nang bakita nito ang marka at masuri si Banaag, napataas ang kilay nito. Saan mo nakuha ang kalabaw na ito, Mang Lauro? Sa bentahan sa Mapulang Tubig. Alam mo ba kung anong linya nito? May hinala ako, sabi ni Lauro. Pero gusto kong makasiguro. Dahan-dahang hinaplos ni Doc Salveo ang gilid ng hita ng hayop. Kung tama ang hinala mo, bihira na ang ganitong lahi. Hindi man siya bata, mahalaga pa rin ito sa breeding records at pag-aaral. Matitibay ang ganitong linya. At kung maayos pa ang katawan, may interest dito ang Provincial Agriculture Office. Napatingin si Lauro. Ibig sabihin, may halaga pa siya? Hindi lang basta halaga, sagot ng veterinaryo. May silbi. At minsan, ang silbi ang tunay na yaman. Parang muling bumaon sa puso ni Lauro ang mga salitang iyon. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang bumuti ang takbo ng kanilang buhay. Hindi pa rin marangya, ngulit mas may direksyon. Nagkaroon sila ng unang ani mula sa bagong dinilig na bahagi ng lupa. Kaunti lamang, ngulit na ibenta iyon ni Hiraya at Aling Mencha sa palengke. Nakatikim muli si Lauro ng pakiramdam na may bunga ang kanyang pagod. Nakabili sila ng bagong yero para sa tumutulo bahagi ng bubong. Nakapagtabi sila ng kaunting pera para sa baon at gamit sa eskwela ni Hiraya. At higit sa lahat, nabayaran ni Lauro ang unang maliit na hulog sa utang na matagal nang parang lubid sa leeg niya. Ngurit habang unti-unti siyang bumabangon, lalo namang umiitim ang tingin sa kanya ng mga taong dating nangungutya lamang mula sa malayo. Isang hapon, habang nagdidilig si Lauro, nakita niyang nakatayo sa di kalayuan si Ruperto Valles. Tahimik na pinagmamasdan ang bukid. Lumapit ito ng dahan-dahan, may malamig na ngisi sa labi. Marunong ka pa palang sumwerte, Lauro. Ibinaba ng matanda ang timba. Hindi lahat ng bagay swerte. Talaga? Kasi mukhang mula nang bilhin mo ang matandang kalabaw na yan, sunod-sunod na ang magandang nangyayari sa'yo. Tinignan ni Lauro ang lalaki. Kung may magandang nangyayari man, pinaghirapan ko iyon. Humakbang si Ruperto palapit at tinapik ang isang bagong tubo ng pechay. Ingat ka lang, minsan ang mabilis na pag-angat, mabilis ding mapapansin ng mga ayaw na lamangan. Hindi na sumagot si Lauro. Ngunit nang umalis si Ruperto, may naiwang bigat sa dibdib niya. Kilala niya ang mga matang ganoon, mga matang hindi natutuwa sa pag-angat ng iba. Pagsapit ng gabi, naupo si Lauro sa tapat ng bahay habang pinagmamasdan si Banaag sa silungan. Mas matatag na ang kalabaw ngayon, mas buo ang hininga, mas buhay ang mga mata. Lumabas si Hiraya at naupo sa tabi niya. Lolo, sabi nito. Parang totoo talaga na si Banaag ang nagdala ng pag-asa sa atin. Napangiti si Lauro, ngulit dahan-dahan siyang umiling. Hindi siya nagdala ng himala, apo. Ano po?
Pinaalala lang niya sa atin kung saan tayo dapat tumingin. Natahimik si Hiraya. At kapag nakita mo na kung saan may buhay, doon ka dapat magtrabaho, magtiyaga at maniwala. Sa harap nila, humuni ng hangin sa tanim na unti-unti nang lumalago sa dati patay na bahagi ng lupa. Sa simpleng tingin, isa lamang iyong maliit na pagbabagong hindi papansinin ng mga mayayaman at abala sa sariling buhay. Ngunit para kina Lauro at Hiraya, iyon ay simula ng pagbawi sa mga taon ng pagkadurog. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa nawawala ang mga taong gustong humadlang, hindi pa nababayaran ang lahat ng utang at hindi pa ligtas sa panganib ang kanilang kinabukasan. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang tuyot na lupang minsang simbolo ng pagkatalo ay nagtatago pala ng isang tahimik na yaman. At sa tabi ng bukal na iyon, kasama ang kalabaw na minsang pinagtawanan ng buong bayan, muling natutuhan ni Lauro Bihasa na ang buhay ay hindi laging nagbibigay agad ng bunga. Mulit para sa mga marunong maghintay, kumilatis at magmahal sa bagay na itinakwil ng iba, may mga biyayang dumarating ng hindi sumisigaw, kundi bumubulong lamang mula sa ilalim ng tuyong lupa. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, makiupo ka muna at samahan mo akong balikan ang buhay ni Lauro Bihasa. At gaya ng dati, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka sakaling sa pinanggagalingan mo rin, may isang taong tahimik na umaahon pero kasabay noon ay mas mabibigat na pagsubok ang dumarating. Lumipas ang halos isang taon mula nang matagpuan ni Lauro, Hiraya at Teban ang maliit na bukal sa ilalim ng tuyot na bahagi ng kanilang lupa. Sa loob ng isang taon na iyon, hindi naging madali ang kanilang buhay, ngunit malinaw ang pagbabago. Ang dating bahagi ng lupa na pinaglumaan at iniiwasan ng lahat ay unti-unting naging luntian. Tumubo roon ang mga gulay, damong pakain sa hayop at ilang hilera ng palay na bagaman hindi pa gaanon karami ay sapat nang magbigay ng pag-asa. Mas matatag na rin si Banaag. Ang dating payat at sugatang kalabaw na halos hindi makatayo noon ay ngayoy mabagal man kung maglakad ay buo na ang tindig at may kakaibang dignidad sa bawat galaw. Kapag sumisiklab ang umaga sa San Isidro, madalas makita si Lauro na hinahaplos ang leeg nito habang pinagmamasdan ang mga tanim, na para bang kapwa nilang inaalala ang panahong pareho silang minaliit ng lahat. Sa tulong ni Doc Salveo Miran, nakilala ang halaga ni Banaag, hindi bilang mahiwagang hayop, kundi bilang isang bihirang natitirang lahi ng katutubong kalabaw na malakas ang katawan, mahusay sa matitigas na lupa, at mahalaga sa mga programang pang-agrikultura ng lalawigan. Dahil doon, nagsimulang dumalaw sa lupa ni Lauro ang ilang tauhan mula sa Municipal Agricultural Office. Kabilang sa mga iyon si Ingracio Velarde, isang tahimik ngunit mahusay na agricultural technician, at si Lisbeth Puno, isang masigasig na babae mula sa provincial office na may layuning buhayin muli ang mga lumang paraan ng pagsasaka kasabay ng makabagong kaalaman. Mang Lauro, sabi ni Lisbeth isang umaga habang tinitingnan si Banaag, "Hindi namin kayo pinupuntahan para kunin ng hayop. Ang gusto namin ay matuto mula sa inyo. Kakaunti na lang po ang may alam sa ganitong linya ng kalabaw." Napatingin si Lauro sa babae. Hindi siya sanay na may taong may pinag-aralan na nakikinig sa kanya na parang mahalaga ang sinasabi niya. "Ako?" tanong niya. Matanda na ako at kaunti lang ang natitira sa alam ko." "Kung kaunti na lang ang natitira," sagot ni Ingracio, "mas lalong mahalaga iyon." Mula noon, nagsimulang dumami ang pumupunta sa bakuran ni Lauro. May mga magsasakang gustong makinig kung paano niya napaganda ang dating tuyot na bahagi ng lupa. May mga kabataang pinapadala ng barangay para tumulong maglinis ng kanal at makinig sa mga paliwanag niya tungkol sa wastong pag-aalaga ng hayop at pagtitipid ng tubig. Sa una ay naiilang siya, ngulit kalaunan ay natutuhan niyang ibahagi ang alam niya ng walang pagmamataas.
Doon niya nakilala ng mas mabuti sina Uldarico, Teban, Aling Mencha at ilang pang maliliit na magsasaka na may pareho niyang sugat sa buhay. Nariyan si Pasing Dimalanta, isang biyudang may maliit na gulayan na palaging naloloko sa presyo ng middleman. Si Rosbero Hingan, isang tahimik na ama na napilitang isang laang kanabaw dahil sa matrikula ng anak. At si Madel Ruzol, isang dalagang bumalik sa baryo matapos mabigo sa trabaho sa Manila at ngayoy gustong matutong muli tungkol sa lupa ng kanilang pamilya. Sa simpleng usapan sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran ni Lauro, nabuo ang ideya ng maliit na samahan. Bakit hindi tayo magsama-sama? Mungkahi ni Teban isang hapon habang kumakain sila ng nilagang kamote. Kanya-kanya tayo ng problema. Pero kung sama-sama ang bili ng binhi at sama-sama rin ang bentahan, baka hindi tayo madaling baratin. Tumanggo si Pasing. Tama, kasi kapag kami-kami lang, madaling diktahan ng presyo. Si Hiraya, na noon ay mas tumatapang na magsalita, ay sumingit. At para marami ring matuto kay Lolo. Napangiti ang lahat kay Hiraya. Napailing si Lauro. Hindi ako marunong sa mga samahan-samahan na iyan. Hindi nyo kailangang maging marunong sa papel, Manong Lauro, sabi ni Madel. Ang kailangan namin, may taong nirerespeto at pinagkakatiwalaan. Kayo yun. At dahil doon, unti-unting nabuo ang Luntiang Bukal Farmers Circle, isang maliit na samahan ng mga magsasakang wala nang ibang inaasahan kundi ang bawat isa. Hindi iyon engranding kooperatiba. Wala silang malaking gusali, wala silang makimtab na logo at wala rin silang truck. Ngunit mayroon silang tiwala, sipag at ang bakuran ni Lauro bilang unang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pagsasama. Habang unti-unting gumaganda ang kalagayan ni Lauro, dahan-dahan ding nagbabago ang loob ng mga tao sa kanya. Ang ilan ay nagsimulang gumalang, ang ilan ay kunwaring dati na siyang pinaniniwalaan. Ngunit may ilan ding lalong nangitim ang tingin. Pinakaunang nainis sa pag-angat ni Lauro si Ruperto Valles. Isang tanghali, habang abala sa pagbibilang ng mga sako ng pataba sa bodega niya, dumating si Buknoy talim na halatang may inis din sa muka. Hindi ko na matiis, Kuya Ruperto, sabi ni Buknoy. Parang naging santo na yang si Lauro sa baryo, pati mga taga-munisipyo doon na pumupunta. Napasandal si Ruperto sa upuan at uminom ng kape. Kaya nga hindi ko maintindihan kung paano nangyari yan. Isang matandang kalabaw lang ang binili niya, tapos ngayon para na siyang eksperto ng bayan? May mga bumibili na raw ng gulay nila direkta, hindi na dumadaan sa akin. Dagdag ni Buknoy, halatang tinamaan sa kita. At ang sabi-sabi, baka raw isama pa si Lauro sa programang pang-breeding ng lalawigan. Nanlisik ang mata ni Ruperto. Kapag nagkataon, lalaki ang pangalan niya. Kapag lumaki ang pangalan niya, lalaki ang impluensya niya. Kapag lumaki ang impluensya niya, baka dumami ang tumangging ibenta sa akin ng lupa. Natahimik si Buknoy. Iyon ang tunay na ugat ng galit ni Ruperto. Hindi lang inggit, kundi takot na mawalan ng kapangyarihan. Sa kabilang panig, sa bahay ni Lauro, may isa pang pagbabagong tahimik na sumisibol. Isang gabi, dumating si Dalmasio matapos ng mahabang panahong halos sulat at paminsang padala lamang ang naipararating niya. Payat ito, halatang pagod at tila ba mas matanda kaysa sa tunay nitong edad. Nay, mali ang nabigkas nito dahil iyon ang nakagisnan niyang tawag sa ama kapag bugso ng emosyon ng dala. Agad niya iyong binawi. Tay, lumabas si Lauro mula sa loob at natigilan. Si Hiraya naman inapatakbo agad sa ama. Tatay! Yumakap si Dalmasio sa anak. Ngunit nang humarap siya sa Lauro, hindi niya agad maitaas ang tingin. Pasensya ka na, tay. Mahinang sabi niya. Hindi ako agad nakauwi. Hindi sumagot si Lauro sa una. Matagal ang katahimikan. Sa dami ng taong umalis at bumalik sa buhay niya, natutuhan niyang hindi lahat ng katahimikan ay galit. Minsan, iyon ay sakit na hindi pa alam kung paano sasabihin. Anong nangyari? Tanong niya. Nagsara ang pinapasukan ko sa bayan. At ang totoo, matagal ko nang gustong umuwi. Nahihiya lang ako. Pakiramdam ko ako ang dahilan kung bakit lalo kayong nabaon sa utang noon. Napatingin si Lauro sa lupa. Naalala niya ang ospital, si Isabela, ang mga papel na pinirmahan, ang halos baliw na paghahanap ng pera. Totoo,
Kasama si Dalmasyo sa mga desisyon na nagdala sa kanila sa pagkakautang, pero alam din niya ang anak niya noon ay anak ding desperadong iligtas ang ina. Lahat tayo may pagkakamali, pero hindi habang buhay dapat doon nakatingin. Sa wakas, napaiyak si Dalmasyo at yumuko. Kung tatanggapin mo pa ako rito, tay, gusto kong bumawi. Taiwik si Lauro sandali, saka tumanggo. Umuwi ka para bumawi, hindi para maawa sa sarili. Mula noon, nagsimulang tumulong si Dalmasyo sa bukid at sa pag-aalaga kay Banaag. Hindi man agad nawala ang hiya niya, ngunit unti-unti niyang nahanap muli ang lugar niya sa pamilya. Samantala, si Hiraya naman ay lalo namang gumaling sa pag-aaral. Dahil sa bahagyang pagluwag ng kanilang buhay, nakabili siya ng mga gamit na dating hinihiram lang niya. Isang araw ay nanalo pa siya sa patimpalak sa paaralan matapos niyang magsulat ng sanaysay na pinamagataw, Ang Dangal ng Magsasakang Hindi Sumuko. Binasa niya iyon sa entablado ng paaralan habang tahimik na nakaupo si Lauro sa hulihan. Suot ang luma niyang polo, ngulit may kakaibang liwanag ang mga mata. Ang aking lolo, sabi ni Hiraya sa harap ng guro at mga magulang, ay hindi mayaman, hindi sikat at hindi makapangyarihan. Pero sa kanya ko natutuhan na ang taong marunong magmahal sa lupa, sa hayop at sa dangal ay hindi kailanman tunay na mahirap. Tahimik ang buong silid pagkababa niya sa entablado. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Lauro na ang kanyang mga taon ng pagtitiis ay hindi na lamang pasanin, naging aral na rin iyon sa mas batang henerasyon. Ngunit habang dumarami ang magagandang nangyayari, papalapit naman ang pinakamabigat na pagsubok. Isang gabi, malakas ang hangin. Tahimik na ang baryo. Pagod ang lahat matapos ang buong araw ng pagtatanim at paglilinis ng patubig. Si Lauro ay nakatulog ng bahagya, ngulit bigla siyang nagising sa sunod-sunod na tahol ng aso ni Aling Mencha. Agad siyang bumangon. Paglabas niya ng bahay, napansin niyang bukas ang pinto ng silungan ni Banaag. "Dalmasyo!" sigaw niya. "Gising!" Mabilis silang tumakbo papunta roon. Halos kasunod din nila si Hiraya at si Teban na nagkataong natutulog sa bahay nila dahil may inaayos itong bubong kinabukasan. Nakita nila si Banaag na halos nakalabas na sa silungan, nalilito at balisa. Putol ang lubid na nakatali sa poste. "May pumasok dito," sabi ni Dalmasyo habang sinusuri ang paligid. "Lolo!" sigaw ni Hiraya sa may kanal. "Tignan niyo po ito!" Lumapit sila at nakita nila ang isang sako na bahagyang nakabukas, may lamang puting pulbos. Naamoy agad iyon ni Teban at napakunot noo. Hindi ito pataba, parang kemikal. Nang dumating kinabukasan si Doc Salveo at si Engracio mula sa munisipyo, natiyak nilang may nagtangkang maglagay ng pandurog na kemikal sa daluyan ng bukal. Kapag natuloy iyon, maaaring nalaso ng tubig, nasira ang tanim at nanghina muli ang hayop. "Sinadya ito," mariing sabi ni Engracio. Dumating din si Felimon Arda, ang barangay kagawad na kilala sa pagiging maingat mag-imbestiga kahit hindi gaanang palasalita. Sinuri niya ang bakas ng paa sa putikan at ang putol na tali. "Hindi ito gawa ng magnanakaw. Gusto lang kayong guluhin o sirain." Nang marinig iyon ni Lauro, tila bumigat ang dibdib niya. Hindi na ito simpleng pangiinggit. May mga taong handang humakbang sa mas madilim na paraan upang tiyaking hindi siya tuluyang makabangon. Pagkatapos ng lahat ng iyon, naupo si Lauro sa tabi ni Banaag habang pinapakain niya ito. Tahimik ang paligid, ngulit sa dibdib niya ay may bagyong umiikot. Lumapit si Hiraya at marahang umupo sa tabi niya. "Lolo," sabi nito, "natatakot po ako." Hinawakan ni Lauro ang kamay ng apo. "Ako rin." Napatignan si Hiraya sa kanya. "Pero bakit parang hindi kayo natitintag?" Napangiti si Lauro, mapait ngunit matatag. Dahil kapag natakot ang taong may hawak ng pag-asa ng iba, mas maraming babagsak. Tumanggo si Hiraya at pumikit saglit na para bang pinipilit niyang humugot ng lakas mula sa mga salitang iyon.
Ilang araw matapos ang insidente, dumating ang sulat mula sa Provincial Agriculture Office. Binasa iyon ni Madel ng malakas sa harap nina Lauro, Dalmasio, Hiraya at ng ilang miyembro ng Luntiang Bukal Farmers Circle. Mang Lauro Bihasa, inaanyayahan po kayo bilang huwarang magsasaka at tagapagpanatili ng katutubong lahi ng Kalabaw sa gaganaping pagtitipon sa kabayanan sa susunod na buwan. Napatingin ang lahat kay Lauro. Si Aling Mensya ang unang napapalakpak. Aba, karapat-dapat lang. Ngulit sa kabila ng tuwa ng lahat, hindi matahimik ang loob ni Lauro. Masyadong sariwa pa ang tangkang sirain sila. Masyadong tahimik ang mga taong dapat ay galit. Sa kabilang banda ng baryo, sa loob ng bodega ni Ruperto, nagsisindi ng sigarilyo ang negosyante habang kaharap sina Boknoy at Konsehal Hobenso Padrena. Kapag umakyat sa entabladong matandang iyon, Malimig na sabi ni Ruperto. Lalo siyang lalakas. At anong gusto mong gawin? Tanong ni Jubencio. Dahan-dahang ibinuga ni Ruperto ang usok. Simple lang. Bago siya papurihan ng lahat, sisiguraduhin nating dudumi muna ang pangalan niya. Habang sa bahay ni Lauro ay pinag-uusapan ng pamilya ang paghahanda para sa parangal, hindi nila alam na sa likod ng nalalapit na pagkilalang iyon ay may mas mapanganib pang unos na naghihintay. At sa gitna ng unti-unting pagyaman ni Lauro, sa pera man, sa paggalang at sa pagbabalik ng pag-asa, naroon pa rin ang pinakamahalagang pagsubok. Kung paano mananatiling malinis ang kanyang pagkatao habang parami ng parami ang gustong hilahin siyang muli, pababa. Bago tayo dumako sa pinakahuling yugto ng atong istorya, samahan mo muna akong huminga ng malalim at namnamin ang bigat ng lahat ng pinagdaanan ni Lauro Bihasa. At gaya ng dati, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka sa simpleng oras na iyan, may mapulot kang lakas mula sa isang kwentong nagsimulang pinagtawanan, ngunit nagtapos sa dangal, pagbangon at biyayang hindi nasusukat sa salapi lamang. Sa mga araw na sumunod matapos dumating ang liham ng paanyaya mula sa Provincial Agriculture Office, naging masigla ang bakuran ni Lauro. Hindi iyon masiglang tulad ng piyesta na puno ng ingay at yabang, kundi uri ng siglang may halong kaba at pananabik. Si Hiraya ang unang naglatag ng mga lumang damit sa banig upang pumili ng pinakamalinis na maisusuot ng lolo niya sa araw ng parangal. Si Dalmasio na may nagkusang ayusin ang lumang sapatos ni Laulo, tinahi ang bahaging nakausli at pinahiran iyon ng kaunting langis upang magmukhang disente. Aling Mensya gaya ng nakagawian ay dumating na may dalang tinolang manok at payo na parang sariling kapatid ang pinagsasabihan. Lauro, sabi niya habang tinutupi ang dulo ng panyo sa balikat, sa araw na yan, huwag kang yuyuko. Hindi ka pupunta roon para mamalimos ng respeto. Pupunta ka roon dahil pinaghirapan mong makuha yan. Ngumiti si Lauro, bagamat bakas sa mata niya ang pag-aalinlangan. Hindi naman ako sanay sa ganyang mga pagtitipon. Nako, sanay ka man o hindi, mas sanay ka kesa sa mga taong puro palabas lang ang alam, sagot ni Mensya. Ikaw, may laman ang pinaghuhugutan. Sa kabilang dako ng bakuran, si Banaag ay tahimik lamang na namunguya ng sariwang damo sa ilalim ng lilim. Hindi na ito kasing lakas ng batang Kalabaw, ngulit malayo na sa anyong inuwi ni Lauro mula sa bentahan ng hayop. Mas buo na ang katawan nito, mas maaliwalas ang hininga at ang dating pagod na mga mata ay may kinang na tila kabiyak ng liwanag na bumalik din sa buhay ng matanda. Isang gabi bago ang lakad nila sa kabayanan, dumalaw sina Ingracio Velarde at Doc Salveo Miran upang kamustahin ang paghahanda ni Lauro. May dala silang mga dokumento at ilang paalala ukol sa programa. Mang Lauro, sabi ni Ingracio habang iniabot ang nakatupling papel, ito yung listahan ng pagkakasunod-sunod ng programa. Pagkatapos ng panalangin at opening remarks, tatawagin kayo para sa pagkilala. Baka may gusto kayong sabihin sa entablado. Napailing si Lauro. Ay, hindi ako mahusay magsalita sa harap ng maraming tao. Totoo po, natatawang singit ni Hiraya. Pero mahusay po kayong magsalita kapag ako ang pinapagalitan ninyo. Nagtawanan silang lahat. Kahit si Lauro ay napatawang bahagya,
bagay na noon ay bihirang mangyari ng walang bigat sa dibdib. Si Doc Salveo naman ay tumingin kay Banaag sa di kalayuan. Balita ko marami nang nagtatanong tungkol sa lahi niya. May ilan na ring gustong bumisita sa inyo para makita ang sistema niyo sa bukid. Nakakahiya nga minsan, pakilamdam ko tuloy, masyado na akong pinapansin. Hindi yan kahiyaan, yan ang bunga ng tiyaga at matinong pag-aalaga. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, hindi tuluyang gumagaan ang pakiramdam ni Lauro. Masyado siyang nasanay na sa bawat liit na bihayang dumarating ay may kaakibat na panibagong pagsubok. At totoo nga, dahil sa kabilang panig ng baryo, abala sina Ruperto Bales, Buknoy Talim at Konsehal Jubencio Padrina sa pagplano ng huling dagok na nais nilang ipatikim sa matanda. Sa loob ng madilim na opisina sa likod ng bodega ni Ruperto, umupo ang tatlo sa palibot ng maliit na mesa. Nasa gitna nito ang isang lumang folder, isang baso ng alak at ilang papel na tila matagal nang itinabi para sa araw na ito. Kapag pinuri sa harap ng lahat ang matandang iyan, Malimig na sabi ni Roberto, baka tuluyan ng mawalan ng takot sa atin ang mga tao. Pag nakita nilang kaya palang mabuhay ng hindi dumidepende sa akin, magsisimula yang mangupya. Ano ngang ilalabas natin? Inip na tanong ni Buknoy. Dahan-dahang binuksan ni Juvencio ang folder. May balita akong noon daw, ang kalabaw na yan ay galing sa dating alaga ng isang may-ari ng ransyo sa kabilang bayan. Patay na raw ang may-ari, pero baka pwedeng palabasing hindi malinaw ang bentahan. Ayaw ko ng baka, sabi ni Ruperto. Gusto ko ng gulo, yung tipong sa mismong entablado, madudungisan ang pangalan niya. Sumingangot si Buknoy. Paano? Ngumiti si Ruperto. Madali lang. Questionin natin ang pagmamay-ari niya kay Banaag. Kapag nagduda ang mga tao, sapat na iyon para mawalan siya ng kinang. Hindi nila alam, sa likod ng usapang iyon ay may isang taong nakarinig ng bahagi ng kanilang plano. Si Hesron, ang isa sa mga kargador na minsang tumawa kay Lauro sa bentahan ng hayop. Napunta siya roon upang maningil ng bayad kay Buknoy sa ilang ipinagkargang sako noong isang linggo. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Lauro at ang balak na paninira, hindi niya napigilan ng sariing kabahan. Hindi man santo si Hesron, may kung anong tumama sa kanyang budhi. Simula kasi nang maubos ang trabaho niya kay Buknoy, ang isa sa iilang taong hindi tumangging tulungan siya sa baryo ay si Lauro, na minsang nagbigay sa kanya ng 2 supot ng gulay para sa may sakit niyang anak, kahit alam nitong siya rin ang tumawa noon sa bentahan. Kinabukasan, maagang bumiyahe ang grupo ni Lauro patungong Kabayanan. Kasama niya sina Hiraya, Dalmasio, Teban, Aling Mencia, Uldarico at ilan pang miyembro ng Luntiang Bukal Farmers Circle. Nakasuot si Lauro ng puting polo na maingat na linabhan ni Hiraya at pinalinsa ni Madel Rusol. Hindi iyon mamahalin, ngunit malinis at maayos. Sa paraan ng kanyang pag-upo sa jeep, bakas ang hiya at kabang pinaghalo, ngunit may tahimik ding dangal sa kanyang tindig. Lolo, bulong ni Hiraya habang nakahawak sa kanyang braso. Huwag po kayong kakabahan. Kapag tinawag na kayo, isipin nyo na lang po na kausap nyo lang kami. Napatingin si Lauro sa kanyang apo at napangiti. Kapag kayo nga kausap ko, mas kinakabahan ako. Baka may mali akong masabi. Basta po wag ninyo akong ipahiya sa harap ng lahat, natatawang sagot ng bata. Pagdating nila sa covered court ng Kabayanan, sinalubong sila ng mga tarpalin, upuang puti at mga tauhan ng munisipyo na abala sa programa. Naando na rin sina Lisbeth Puno, Engracio, Doc Salveo at iba pang opisyal. Sa unahan ay may habang mesa para sa mga panauhing pandangal. May mga mamamahayag din mula sa lokal na pahayagan at ilang guro at estudyanteng inimbitahan upang makinig sa mga kwento ng mga huwarang magsasaka. Nang makita si Lauro, lumapit si Lisbeth at magiliw na kinamayan siya. Mang Lauro, salamat po sa pagpunta. Kayo ang isa sa pinakahihintay naming parangalan ngayon. Nahiyang tumanggi si Lauro. Salamat din po. Hindi ko naman inakala na aabot sa ganito.
Maraming magugulat kung hanggang saan kayang umabot ng tiyaga, sagot ni Lisbeth. Nagsimula ang programa. May panalangin, awit ng mga bata, at maiikling talumpati mula sa mga opisyal. Isa-isang tinawag ang mga magsasakang nagpakitang gilas sa iba't ibang proyekto, organikong pagtatanim, maayos na patubig, pagbuo ng samahang pangkabuhayan. Tahimik lamang si Lauro habang pinakikinggan ng lahat, ngunit unti-unting bumibilis ang tibok ng dibdib niya nang marinig ang pangalan niya sa bulong ng ilan sa likuran. Siya yung may kalabaw na matanda, di ba? Oo, siya raw yung nakatuklas ng bukal. Ang sabi, pinagtawanan lang dati sa bintahan. Maya-maya, tumayo ang MC at ngumiti sa microphone. At ngayon, bibigyan natin ng pagkilala ang isang magsasakang nagpatunay na ang kaalaman ng matatanda, ang malasakit sa hayop at ang tiyaga sa lupa ay hindi kailanman naluluma. Palakpakan po natin ang Mang Lauro Bihasa ng San Isidro. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Dahan-dahang tumayo si Lauro. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod, ngunit inalayayan siya ni Dalmasio sa isang braso at ni Hiraya sa isa pa. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, para siyang muling bumabalik sa lahat ng taong pinagdaanan niya, ang pagkamatay ni Isabela, ang mga sulat ng bangko, ang tuyong lupa, ang tawang nakuha niya sa bentahan at ang katahimikang kasama niya sa bawat gabing hindi niya alam kung paano babangon kinabukasan. Aakyat na sana siya sa entablado nang biglang tumayo si Ruperto Walles mula sa hanay ng mga panauhin. Hindi ito dapat magsasalita, ngunit buong yabang nitong inagaw ang atensyon ng mga tao. Sandali lang, malakas nitong sabi. Bago ninyo parangalan ang taong yan, baka gusto nyo munang linawin kung sa kanya nga ba talaga ang kalabaw na ipinagmamalaki niya. Parang hinigop ng hangin ang tunog sa covered court. Napatigil ang palakpakan. Nagkatinginan ang mga tao. Si Lauro ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lisbeth, halatang nabigla ngunit pinipilit manatiling mahinahon. Lumakad si Ruperto palapit, kasunod si Nabuknoy at Juvencio. Ang ibig kong sabihin, madihing sabi niya, baka ang kalabaw na tinutukoy ninyo ay hindi naman talaga legal na napunta sa kanya. May impormasyon akong dati itong kabilang sa stock ng isang yumayaw ng ranch owner sa kabilang bayan. Paano kung may karapatan ng iba roon? Paano kung ang pinaparangalan ninyo ay nakinabang sa hayop na hindi naman kanya? Nagbulbulang ang mga tao. Ang ilan ay napatingin kay Lauro, ang ilan namay nagduda. Ramdam ng matanda ang parehong pait na naranasan niya noon sa bentahan ng hayop. Ang biglang hila pababa sa sandaling gusto na sana niyang maniwala na maaari na siyang igalang. Namutla si Hiraya. Lolo, si Dalmasio namay napakuyumang kamao. Hindi totoo yan. Ngumit bago pa man sila tuluyang magulo, tumayo si Doc Salveo mula sa unahan at lumapit sa mikropono. May dala akong records, malinaw niyang sabi, at bilang veterinaryong sumuri sa hayop na yan at tagasaksi sa proseso ng dokumentasyon matapos itong mabili, gusto kong maging malinaw tayo. Itinaas ni Doc Salveo ang isang folder. Ang kalabaw na si Banaag ay naipasok sa legal na pampublikong bentahan sa Mapulang Tubig bilang unclaimed low-value livestock. Ito ang vaccination records, ang release certificate, at ang bentahang pirmado ng bantay na si Pabling at ng municipal clerk na naka-duty noon. Sumunod na lumapit si Engracio, may dala ring mga kopya. At may dagdag pa. Ilang buwan na naming sinusuri ang line markings ng hayop. Ang anumang halaga nito bilang breeding asset ay bahagi ng programang pinasok ni Mang Lauro ng may malinaw na papeles. Walang anomalya. Nagtangka pa sanang magsalita si Ruperto, ngunit sa likod ng mga tao ay biglang lumapit si Hesron, halatang namimilipit sa takot ngunit pinili pa ring humakbang. Ako po, nanginginig ang boses nito. May sasabihin po ako. Lumingon ng lahat.
Ako po si Hesron. Nandun po ako noon sa bentahan at totoo pong legal na naibenta ang kalabaw kay Mang Lauro. Wala pong umangkin doon noon dahil ang tingin ng lahat wala na itong silbi. Napalunok siya. At totoo rin pong may mga utos na guluhin ang bukid niya. May mga utos pong pakawalan ng kalabaw at lagyan ng kemikal ang daluyan ng tubig. Si Ruperto po ang nag-utos at si Buknoy po ang nag-abot ng bayad. Umalingaw-ngaw ang bulbulang ng mga tao. Natahimik si Buknoy. Si Juvencio ay namutla. Si Ruperto naman ay nanlaki ang mata, hindi makapaniwala na may lalaking babaliktad sa kanya sa harap ng lahat. Sinungaling, sigaw ni Ruperto. Ngunit saka lumapit si Felimon Arda, ang barangay kagawad na tahimik palang nasa likuran ng mga tao. Nasa kamay nito ang maliit na envelope. Hindi lang siya ang may sinabi. Matigas na sabi ni Felimon. May mga bakas, larawan at testimonya tayong nakalap. Hindi pa man sapat noon para agad magsampa ng kaso, pero sapat ito para ipakitang may mali sa mga nangyari sa bukid ni Mang Lauro. At ngayon, may testigo na. Hindi na napigilan ng pag-uong ng mga tao. May ilang nagsimulang magalit kay Ruperto. Ang iba na may tahimik na napailing, tila ngayon lamang nila lubos na nakita ang tunay na kulay ng negosyanteng matagal nang kinatatakutan sa baryo. Sa gitna ng lahat ng iyon, tumayo si Lauro ng tubid. Pinahid niya ang bahagyang pawis sa noo, saka luhapit sa mikropono. Tahimik ang buong covered court. Maging si Hiraya ay nakahawak lamang sa dibdib, nakatingin sa lolo niyang tila unti-unting binabawi ang lahat ng taong ninakawan siya ng dangal. Hinding-hindi ko inakalang aakyat ako sa entabladong ganito. Mahinahon niyang simula. Mas lalo kong hindi inakalang sa araw pa ng pagkilalang ito, muli akong dudumisan. Napatungo ang ilan, ang iba'y lalong tumahimik. Noong binili ko si Banaag, pinagtawanan ako. Noong nagtiyaga akong buhayin ng tuyot na lupa, tinawag akong mapagpanggap. Noong nagsimulang gumanda ang buhay namin, may mga gustong manira. Tumingin siya kay Ruperto. Hindi galit, kundi malinaw at matatag. Pero ang totoo, hindi ako yumaman dahil sinuwerte ako. Yumaman ako dahil pinili kong alagaan ang bagay na itinapon ng mundo. Tumulo ang luha ni Hiraya. Nagpatuloy si Lauro. Ang kalabaw na iyon, gaya ko, matanda na sa mata ng iba, sugatan, walang halaga. Pero kung titingnan mo ng mabuti, may natitira pa palang silbi. Ganon din ang lupa, ganon din ang tao. Ang problema kasi sa marami, ang nakikita lang nila ay kung ano ang pakinabang sa ngayon. Hindi nila kayang hintayin ang bunga ng tiyaga. Sa dulo ng kanyang sinabi, muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngayon, mas malakas, mas buo, at hindi na basta pakikisabay lamang. Ito na ang palakpak ng mga taon nakakita sa totoo at napahiya sa sarili nilang pagdududa. Sa araw ding iyon, inihayag ng provincial office na irerekomenda si Lauro bilang resource farmer para sa mas malawak pang programang pang-agrikultura. Samantala, si Ruperto, Buknoy at Juvencio ay agad na sinampahan ng mga kaukulang reklamo matapos tipunin ng mga testimonya at ebidensya. Hindi man agad kulong ang inabot nila, mabilis na gumuho ang kanilang reputasyon. Unti-unting umurong ang mga negosyong dati hawak nila at marami sa mga magsasakang takot noon ay nagsimulang kumalas sa impluensya nila. Lumipas ang 2 taon. Sa loob ng 2 taong iyon, tuluyang nagbago ang buhay ni Lauro Bihasa. Hindi sa paraang malapalasyong ayamanan, kundi sa paraang marangal, totoo at malalim ang ugat. Ang dating kubo ay napalitan ng maayos ngunit simpleng bahay na may matibay na bubong, malinis na sahig at isang maliit na silid-aralan sa gilid kung saan nagtitipon ng mga kabataang gustong matuto tungkol sa pagsasaka, pag-aalaga ng hayop at pagtitipid ng tubig.
Ang Luntiang Bukal Farmers Circle ay lumaki at naging tunay na kooperatibang kinikilala na sa lalawigan. Si Pasing Dimalanta ay hindi na basta-basta nababarat sa gulay. Si Rosvero Hingan ay nabawi ang kanyang dating sakahan. Si Madal Rosol ay naging tagapamahala ng mga record at bentahan ng samahan. Si Teban ay nakapagpatayo ng sarili niyang waliit na pagawaan ng mga gamit sa bukid. At si Oldarico, na minsang nawalan na ng gana sa sariling lupa, ay ngayoy isa sa pinakamahusay magtanim ng gulay sa kanilang lugar. Si Dalmasio ay nanatili sa tabi ng ama at anak. Hindi na siya umalis muli sa malayong bayan. Sa halip, natuto siyang yakapin ng sariling pagkukulang at gamitin iyon upang mas maging mabuting ama kay Hiraya. Ang dating hiya sa kanyang mukha ay napalitan ng payapang pagnanais na bumawi araw-araw. Si Hiraya naman, dahil sa scholarship na naibigay sa tulong ng Provincial Agriculture Office at ng kooperatiba, ay nakapag-aral ng agriculture sa kolegyo. Sa tuwing umuwi siya sa baryo, dala niya ang bagong kaalaman at mas malawak na pangarap para sa lupaing minahal ng kanyang lolo. Ngunit sa kabila ng edukasyong natamo niya, hindi niya ikinahiyang sabihing ang una at pinakamahalaga niyang guro ay isang matandang lalaking minsang tinuya lamang ng lahat. At si Banaag. Nanatili itong buhay ng ilang taon pa, payapa at marangal sa lilim ng bagong kulungan. Hindi na ito pinapahiraan sa trabaho. Sa halip, naging sentro ito ng maraming kwento at aral sa baryo. Maraming batang unang natutong gumalang sa hayop at sa magsasaka dahil sa kalabaw na minsang nakita nilang tampulan ng tawa. Nang dumating ang panahong tuluyan na itong tumangda at manghina, hindi ito iniwan ni Lauro. Sa huling umagang kasama niya ang alaga, umupo siya sa tabi nito. Hinaplos ang noo nito at marahang nagsabi, "Salamat kaibigan. Hindi mo lang ako pinayaman. Ipinaalala mo rin sa akin kung sino ako." Nang mawala si Banaag, inilibing siya sa gilid ng bukal sa mismong bahaging minsang itinuring na patay na lupa. Nagtanim doon si Hiraya ng isang punong nara at sa paanan nito ay may simpleng kahoy na lapida na inukit ni Teban. Dito nagpahinga si Banaag, ang kalabaw na nagturo sa maraming tao na ang minamaliit ay maaari palang maging simula ng pagbangon. Isang maaliwalas na umaga, ilang taon pa ang lumipas, nakaupo si Lauro sa kanilang balkonahe habang pinagmamasdan ang mga batang nagsasanay magtanim sa bukid. Sa loob ng bahay ay nakasabit ang larawan ni Isabela, malinis at maayos ang kwadro. Sa tabi niyon ay may isa pang larawan, siya, si Hiraya, si Dalmasio at ang mga kasamahan sa kooperatiba sa araw ng anibersaryo ng Luntiang Bukal. Lumapit si Hiraya, ngayon ay isa ng dalagang may matibayan ng tinig at malinaw na mga mata. Iniabot niya kay Lauro ang isang tasa ng mainit na salabat. "Lolo," sabi niya, "may mga taga-kabilang bayan na naman pong gustong bumisita bukas. Gusto raw nilang matuto kung paano nagsimula ang lahat." Tinanggap ni Lauro ang tasa at ngumiti. "Sabihin mo, pwede silang pumunta, pero wala akong ituturo kung hindi rin silang handang magtiyaga." Napatawa si Hiraya. "Alam ko po, lagi niyo ngang sinasabi na ang lupa at buhay parehong ayaw sa tamad at mayabang." Napatingin si Lauro sa malayo, sa luntiang bahagi ng lupaing minsang halos mawala sa kanya. Sa mga taon ng kanyang buhay, dumaan siya sa gutom, utang, pangungutya, pangungulila at takot. Ngunit sa huli, hindi salapi ang pinakaumapaw sa kanyang mga kamay, kundi dangal, pamilya, paggalang ng komunidad, at ang katiyakang ang kabutihang ibinigay sa isang nilalang na itinakwil ng iba ay bumalik hindi lang bilang kabuhayan, kundi bilang pagbawi sa kanyang pagkatao. Marahang sumimsim si Lauro ng salabat at muling tumingin sa larawan ni Isabela sa loob ng bahay. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon,
Hindi na siya humihingi ng tawad sa alaala nito dahil sa hirap na dinaanan nila. Sa halip, payapa na ang kanyang puso dahil alam niyang hindi na sayang ang lahat ng luha, pawis at hintay. Sa baryo ng San Isidro, mananatiling buhay ang kwento ng isang matandang lalaki na minsang pinagtawanan dahil bumili ng matandang kalabaw na malapit ng mamatay. Ngunit habang ikinukwento iyon ng mga tao sa mga susunod na taon, hindi na nila uunahin ng tawa. Uunahin na nila ang aral. Na ang tunay na yaman ay hindi basta dumarating sa malalakas, sa mayayabang o sa magsamantala. Minsan, dumarating ito sa taong marunong kumilatis ng halaga kahit sa bagay na halos itinapon na ng mundo. At sa taong marunong magmahal kahit walang kasiguraduhan, doon kadalasang sumisibol ang biyayang hindi kayang agawin ni numan.